Mommy, hindi ako baliw. Napatayo na siya at hindi ito makapaniwalang tiningnan. Talaga bang iniisip nitong nababaliw na siya? Anak, hindi lang naman baliw ang kumukonsulta sa psychiatrist. No, Mommy. Matino ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Nanikip ang dibdib niya lalo. Para siyang mawawala ng hininga at na-prostrate bigla. Ang pinakamahirap pa naman ang ipaintindi sa tao na hindi ka baliw. Come on, Emilia. Kakausapin mo lang. Pumirmi ang mga labi niya. At nasasaktang tingin ang ibinigay sa kanyang mommy. You don't believe me, do you? Hinanakit niya. Napabuntong hininga ito at napaupo. Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan, anak. Napaka-imposible lang ng sinasabi mo. Muli na naman siyang nasaktan doon. Humalukip-kip siya at itinago ang sakit na naramdaman. Totoong sinasabi ko, Mami. Gabi-gabi na nasa kwarto ko si Johan. May nangyayari sa amin. Paano kita paniniwalaan kung naroon ngayon ang Kuya Johan mo at kasama ang ate mo, ha? Tumaas na rin ang boses nito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Nagtatampo nga ako sa kanya at sinabi kong huwag muna akong puntahan. Nasapo nitong noot na pailing. Tingin niya talaga kahit anong sabihin niya hindi nito paniniwalaan. You must be imagining things, Emilia. Mahinang sambit nito, ngunit narinig niya. What? Hindi, Mami. Totoo lahat ang sinabi ko, hindi ko lang imahinasyon yon. Tumitig ito sa kanya. Hindi kaya nananaginip ka lang, anak? Umawang ang mga labi niya at talagang nananakit na ang puso niya sa mga tanong nito. Napailing na siya rito. Kung hindi niyo po ako kayang paniwalaan, kalimutan niyo na lang ang mga sinabi ko. Malamig niyang bigkas bago umakyat muli sa kwarto niya. Hindi niya napigilan ang mga luha niya at hinayaan ang sariling umiyak. Ang bigat sa dibdib na talagang naisip ng mami niya na baliw siya. Mas lalong hindi siya nananaginip. Ramdam niya na totoong lahat. Sa sobrang sama ng loob niya sa mami niya, ay maaga siyang umalis ng bahay at nagtungo sa opisina. Ayaw niya ring makaharap ang ate niya at si Johan. Ayaw niyang makita ang saya sa mukha ng dalawa dahil ilang gabi nang nag-e-enjoy ang mga ito. Nagutom siya sa biyahe. Naglaway ang bagang niya matapos makita sa malaking billboard ang pancakes. Natagpuan niya na lang ang sarili na nakapila sa loob ng pancake house. Kapag kabit ka, huwag ka nang mag-expect na ibibigay sa'yo lahat. Tandaan mo, nakikihati ka lang. Nangunot ang noo niya sa nagsalita at hindi mapigilan ng mainis. Paglingon niya ay aawayin sana niya yon. Ngunit nakita niyang babae sa likod na may kausap sa cellphone. Tigilan mo yan, huwag kang manira ng pamilya. Naiinis nitong sita sa kausap bago pinatayan ng tawag. Napalunok siya at agad na umiwas ng tingin noong lingunin siya nito. Hindi naman siya naninira ng pamilya, di ba? Wala pa namang anak ang ate niya at si Johan. Okupadong isip niya habang hinihintay ang order niya. Pero hindi niya inaasahan na mas masasaktan siya matapos makarating sa kumpanya. Binagalan niya ang lakad matapos makita ang ate niya at si Johan na magkahawak kamay na naglalakad. Imbis na sa elevator ay hagdan ang ginamit niya. Pawis na pawis siya noong makarating. Nakangiting elang bumungad sa kanya. Ma'am, may nagpapabigay po. Inabot nito sa kanyang isang paper bag na galing sa isang restaurant. Nangunot ang noon niya roon pero binasang maliit na card. You didn't eat breakfast. Mahinang bigkas niya. Ngunit namimilog ang mga mata niyang nilingon muli si Ella. Nabuhayan ang loob niya. Si Johan bang nagbigay nito? Mukhang naguluhan si Ella sa tanong niya. Umiling ito. Hindi po ma'am, delivery boy lang po ang naghatid at wala namang sinabi. Bumagsak ang mga balikat niya, pero hindi mawala sa isip niya na baka nga si Johan. Nag-aalala pa ito sa kanya. Naubos niya yun at maging ang pancake. Gusto niyang personal na magpasalamat dito at gusto na rin niyang pabalikin ito sa pagdalaw sa kanya tuwing gabi. Kung kaya't nagkusa siyang magpunta sa opisina nito roon sa kumpanya nila. Nagtaka pa siya na wala ang sekretarya nito, pero kinuha niya iyong pagkakataon upang buksan ang pinto. Mukhang balak talaga siyang saktan ng mundo. Dahil ang aga-aga pero pag niniig nito at ng ate dahil niya ang kanyang dinatnan. Halos nakayakap sa mesa ang ate niya habang walang tigil sa likod nito si Johan. Awang na awang ang mga labi ng ate niya habang si Johan ay gigil na gigil sa paggalaw. Nanghihina siya pero gusto pa ring sugurin ng mga ito. Kaya lang ay umurong ang tapang niya. Siya nang nag-adjust at naglock ng pinto para sa dalawa. Hindi nga siya napansin. Mukhang kailangan na niyang tanggapin na tapos na ang pagiging kabit niya. Napangiti siya ng mapait. Puro na lang siya tanggap. Tinanggap niya ng kabit siya. Tapos ngayon ay tatanggapin na tapos na sa kanya si Johan. Nagsawa na.
Pakonsuelo de bobo siguro nitong almusal. Kung mabigat na ang pakiramdam niya sa opisina, mas lalo pa yung bumigat noong makauwi at makitang doktor sa sala nila na kausap ng mami niya. Napamaang siya at dismayadong tumingin sa mami niya. Come here, Iha. This is Dr. Rachel. She is a psychiatrist. Ngumiti pa ang mami niya pero siya'y halos magtagis ang mga ngipin. Ma'am, this is too much. I'm not crazy. Sigaw niya bago tinahak ang hagdan at walang balak harapin ng doktor. Come here, Emilia. Paano mo patutunayan na hindi ka baliw o nananaginip lang kung tatakas ka ng ganyan? Galit nitong sigaw at alam niyang nakasunod ito sa kanya. Nangilid ang mga luha niya sa sobrang sama ng loob. Hindi nga po ako baliw, Mami. Please. Masama ang pakiramdam ko at huwag niyo nang dagdagan. Hindi niya mapigilang sagot. Nahigit siya nito sa siko noong makarating sila sa itaas. Akala niya sasampalin siya nito kaya siya pumikit. Pero hindi naman. Humawak lang ang mga kamay nito sa braso niya. Anak, please, ngayon lang. Gusto kong mapatingnan ka. Ayokong nangyayari. Sinabi ko nga po, nakalimutan niyo na lang dahil ayaw niyo naman akong paniwalaan. Paano kita paniniwalaan kung sinabi mismo sa akin ni Johan na hindi siya dumadalaw sa'yo, ha? Natigilan siya roon at mas nasaktan. Tinatanggi talaga siya nito. Hindi aamin ng taong may kasalanan, Mami. Sinabi niyo sa kanya? Alam na rin ba ito ni ate? May kabang tanong niya. Nanahimik ito pero parehas silang napatingin sa hagdan matapos marinig ang mga yabag doon. Namilog ang mga mata niya matapos makita ang ate Edela niya. Anong alam ko? May dapat ba akong malaman? May tinatago kayo sa akin? Seryosong tanong ng ate Edela niya. Walang nakasagot sa kanila. Nabitiwan lang din ng mami niya ang kanyang siko. Tsaka, bakit may doktor sa baba? May baliw ba? Natatawang tanong na nito. Nainsulto siya pero tinikom niya ang bibig. Tumikim na lang siya at pilit na ngumiti. Bisita ni Mami. Tipid niyang sagot na sinang-ayunan ng mami niya. That's your tita Rachel. Matagal ko ng kaibigan. Ipapakilala kita, anak. Pwede mo siyang kuhaning ninang kapag nagkaanak ka na. Liko ng mami niya. Napairap siya noong igiyan nito muli ang ate Edela niya pababa sa hagdan. Pero sa totoo lang hindi niya mapigilang magdamdam at magselos. Lalo pat ingat na ingat ito sa ate niya. Mabigat siyang gumuntong hininga at nangihinang pumasok na sa kwarto niya. Mukhang hindi na naman siya maghahapunan sa lagay na ito. Tiyak kasi nakasama sa hapag ang doktora na yon. Napabagsak siya sa kama at hindi mapigilang umiyak. Pakiramdam niya ay gumuho ng mundo niya. Wala na nga sa kanya si Johan tapos ay pagkakamalan pa siyang baliw. Inubos niya ang luha at kahit nakaligo na hindi nawala ang pamamaga ng mga mata niya. Hindi niya na nga namalaya na nakatulog siya na mabigat ang loob at lumuluha. Nalingat lang siya matapos maramdaman ng mga labing humahalik sa mga mata niya. Nangunot ang noo niya at marahang minulat ang mga mata noong tumigil ito. Kaya lang ay nagulat siyang makita si Johan na nakatagilid ng higa sa kama at nakatitig sa kanya. You didn't eat again. May pag-aalalang bigkas nito. Hindi niya alam kung magsasalita ba. Bumalik sa isip niyang sinabi ng kanyang mami na baka nananaginip lang siya. Kinusot niya ang mga mata at pagmulat ay naroon pa rin ito. Tuluyan niyang napatunayan na hindi yun panaginip matapos maramdaman ng marahang hagod ng kamay nito sa kanyang tiyan. You're real? Wala sa loob na tanong niya. Kumunot din ang noo nito pero napatawa ng mahina. I am, baby. Did you cry the whole day? Napaiwas siya ng tingin at hindi sumagot. Bumabalik kasing sakit sa dibdib niya. Narinig niyang mabigat nitong paghinga at pag-upo sa kama. Halika nga't pakakainin kita. Napalabi siya noong tulungan siya nitong maupo sa kama. Muli pa siya nitong tinitigan at mukhang masama ang loob na makitang maga ang mga mata niya. Who made you cry? Nagyuko siya. Gusto niyang magsumbong at sumbatan ito. Lalo sa mga nakitang pakikipagniig nito sa ate niya. Kaya lang ay ayaw na niya ng away at sama ng loob. Gusto na lang din niyang kalimutan. Ang importante ay binalikan siya nito. Nagugutom na ako. Liko niya sa usapan. Napabuntong hininga ito pero kumuha din ng maliit na mesa at inayos yun sa harapan niya. Hindi na sila bumaba ng kama. Hindi niya mapigilang mapangiti habang sinusubuan ito. Alam na niya agad na dito rin galing ang almusal niya kanina. Akala ko hindi mo na ako bibisitahin ulit. Panimula niya noong matapos kumain. Nagsalubong ang kilay nito. What? Of course not.
Humingi ka ng space kaya binigyan kita. Talaga ba? Himala nga na nandito ka kahit na nakatikim ka na ng mas masarap na putahe. Lumalim ang kunot ng noo nito. Agad nitong itinabi sa ibaba ang mesa at seryoso siyang tiningnan. I don't understand, baby. What did you say? Anong putahe ang sinasabi mo? Inosente at naguguluhang tanong nito. Napanguso siya muli. Alam ko namang nag-enjoy ka. Lalo pat alam niyang gawin yun sa ano mo. Namula ang mga pisngi niya at hindi masabi ang bagay na yon. Tumikwas ang kilay nito at lumabas ang mapang-asar na ngisi. Ang alin? Anong sinasabi mo? Umirap siya. Yung Junjun mo. Kaya siguro ayaw mo nang bumalik dahil mas masarap ang ginagawa niya. Someone's POV. Marahan niyang inayos ng higa si Emilia at kinumutan. Hininaan niya ang aircon bago ito pinatakan ng halik sa noo at labi. Mahimbing na ang tulog nito at alam niyang hindi magigising dahil na rin sa pagod. Isang halik pa sa labi bago niya suotin muli ang sariling damit. Agad siyang lumabas sa veranda at bumaba sa dala niyang hagdan. Niligpit niya yon at binitbit paalis ng mansyon. Siniksik niya yon sa likod ng pick-up niya bago pumasok sa loob. Sakto naman tumatawag ang kaibigan niya kaya't sinagot niya yon at nilagay ang earpod sa kanyang tenga. What's up, fucker? Bungad na sigaw ng lalaking kaibigan niya. Napangisi siya at pinaandar palayo sa mansyon ang dala niyang sasakyan. What? Pauwi na ako. Tss, di ka pa natatakot yan sa ginagawa mo? Palibhasa, nakakatamasa ka ng sarap kaya't ayaw mong tumigil. Konklusyon nito, kumibot ang labi niya. Alam mo namang matagal ko na siyang gusto. Yeah, since she was 18. Asar nito. Ngumisi siya lalo. She's mine. Kung alam ko lang na pwede naman palang ganito, sana ay noon ko pa ginawa. Napamura ito pero tumawa rin. Gago, tama na yung pantasya mo. Bumalik ka na rito at baka malaman pa ng ama mo na nagpunta ka dyan. Napailing siya sa kaibigan. No one can stop me from getting what I want. And that is my baby Emilia. Muling mahinang tumawa ang kaibigan niya. Tama ka na. Paano naman kung malaman niya ang totoo? Kusa na niyang pinatay ang tawag. Hindi gustong marinig yon. Sa kanya lang si Emilia at walang pwedeng umagaw nito sa kanya. Sumunod na gabi hindi mapigilan ni Emilia ang matuwa. Lalo pat alam niyang muli siyang bibisitahin ni Johan. Kung hindi nga lang siya nagutom ay hindi siya lalabas ng kwarto. At hihintayin lang na mag alas 12. Kaya lang ay kumukulong siya niya at natatakam siyang kumain ng prutas. Mixed berries ang isinisigaw ng utak niya. Hindi nga lang siya sigurado kung meron sila sa rep ng ganoon. Nangunot ang noon niya noong pagdating sa kusina ay narinig niya ang pagsusuka ng ate Edela niya sa lababo. Kita niya itong nakaharap nga sa lababo at dumuduwal. Are you alright, ate? Nag-aalalang tanong niya. Nagtataka pa siyang nasa ibaba ito gayong may banyo naman sa loob ng kwarto nito. Mabilis itong nagmumugat na hahapong humarap sa kanya. May nakain yata akong masama, umiikot ang tiyan ko. Nangihinang bigkas nito. Napalapit siya at wala sa loob na inabutan ito ng tissue matapos makitang pawis nito sa noo. Bakit bumaba ka pa? May banyo naman sa kwarto mo. Haniya bago buksan ng ref at maghanap ng berries doon. Nagutom kasi ako at gumawa ng sandwich kaya lang ay sinuka ko rin lahat. Wait, muli itong nagsuka kaya napangiwi siya. Napasulyap lang siya rito. Kung nasa ibaba ito at gising pa, hindi siya mabibisita ni Johan. Bumagsak ang mga balikat niya pero nawala roon ang atensyon niya matapos makakita ng strawberry, raspberry at blueberry na mga nakapak. Kinuha niyang mga yun at mabilis na kumuha ng bowl. Si Kuya Johan, tulog na? Kunwaring tanong niya noong mahimasmasan na ito muli. Siya naman ang lumapit sa lababo at nilinis ang mga prutas. Tulog na, hindi ko na ginising, pagod yon. Ayaw niyang mag-overthink pero ibang pagod ang naiisip niya. Kung tulog din ito, hindi na nga bibisita. Matapos magpaalam ng ate niya ay kumuha lang siya ng tinidor at binitbit na ang mga prutas sa kwarto niya. Imbis na sa kamay sa veranda siya tumambay. Niyakap siya ng malamig na hangin. Napatitig pa siya sa veranda ng kwarto ng ate niya. Siguro ay doon lumalabas si Johan at lumilipat sa kwarto niya. Wala sa loob na kumain siya ng prutas. Hindi na rin siya umaasa na bibisita pa si Johan. Pero noong halos makalahati na niyang mga kinakain, ay napaangat siya sa inuupuan. Naningkit ang mga mata niya matapos matanaw sa kalsadang puting pick-up.
Nagtaka siya noong tumigil iyon hindi kalayuan sa kanilang mansyon. Hindi niya kilalang sasakyan pero ang bultong lumabas doon ay alam na alam niya kahit pa nakasuot ito ng hoodie. Johan? Bulong niya sa hangin. Napasulyap siya sa kwarto ng ate niya bago muling sinulyapan na lalaking ngayon ay may buhat ng hagdan at isang plastik sa kamay. Paanong ibang sasakyan nito at lumabas pa? Tulog na ba ang ate niya at iniwan ito? Nagtataka man ay hinintay niya itong makalapit. Noong sumulyap ito sa kwarto niya at makita siya ay bahagya pa itong natigilan. Tuluyan siyang tumayo at sumandal sa sariling veranda. Umangat ang gilid ng labi nito at patakbong lumapit sa bandang kwarto niya. Napataas ang kilay niya at namangha noong eksperto nitong sinandalang-dalang hagdan at mabilis na umakyat doon. Kiniling niya ang ulo noong makasampa ito sa veranda. Ngumisi ito at walang babalang hinapit ang bewang niya at malalim na hinalikan agad ang mga labi niya. Johan? Marahan niya itong itinulak at mahinang napahagik-hik. Shh! Mahinang bulong nito bago muling halikan ng mga labi niya. Hindi siya nagpatalo't kinawit ang mga kamay sa batok nito. Sinagot niya ang halik nito. Uhaw at hindi makapaghintay pero ito mismong pumutol sa halik. Bakit nasa labas ka? Malamig dito. Usisa nito bago mabilis na nilapag sa mesang dalang malaking plastik. Nagulat pa siya noong hubarin nito ang hoodie na suot. Nakagat niya ang labi matapos makitang bawat biyak ng muscle nito. Woman, do not tease me. Baka dito kita ang... Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Ang ingay mo, baka magising si ate. Napailing ito pero malawak siyang napangiti noong ipasuot nito ang hoodie sa kanya. Ikaw, hindi ka lalamigin? Naa? What are you eating? Kumunot ang noo nito sa mga prutas na nasa bowl. Nagutom ako. Ang tagal mo kasi. Akala ko ba'y tulog ka? Bakit nasa labas ka pa? Tsaka kaninong pick up yon? Sunod-sunod na tanong niya. Hindi ito sumagot o sumulyap sa kanya. Nagulat pa siya matapos nitong ilabas ang 2 box ng pizza sa malaking plastik. Ang bilis mo namang nakabili ng pizza. Wala sa loob na tanong niya. Wala pa namang 1 oras kasi noong makausap niya ang ate niya at sinabing tulog si Johan. Pero heto't nakabili pa ng pizza. Umangat ang gilid ng labi nito at humawak ang palad sa bewang niya. Muntik na siyang napasigaw matapos nitong isama siya sa pag-upo. Bumagsak siya sa kandungan nito at muntik na mapaungol noong maramdaman ng mainit nitong hininga sa batok at leeg niya. What's important is I am here. Beside you, right? Paos na bulong nito. Nilayo nito ang muka kaya't sinandal niya ang ulo sa dibdib nito. Paano kung magising si ate at makita tayo? Kaya mo kong ipaglaban? Shh! She won't wake up as long as you don't shout. Namilog ang mga mata niya sa sagot nito, pero napanguso noong mahina itong tumawa. Inirapan niya ito. Kinuha na lang niya ang box ng pizza at binuksan. Ngunit kusa siyang napatakip ng ilong niya matapos maamoy ang spinach. Ang baho! Saan mo binili to? Nangunot ang noo nito. Mabango naman. Ayaw mo ba? Nasusuka ako sa amoy. Pag-amin niya, bumuntong hininga ito at inilayo ang pizza. Binuksan nitong isa pa na siya namang nagpalaway sa bagang niya. Matapos makitang Hawaiian pizza yon, agad siyang kumuha ng isa at pinuntiryang pinya sa ibabaw. Now you like it, ha? Tumango siya rito. Mas masarap to. Bukas carbonara naman ang dalhin mo. Gusto kong kumain nun. Kumibot ang labi nito at nilagay ang baba sa balikat niya. Yumapos din ang 2 braso nito sa bewang niya. Ang mga kamay nito'y sumiksik sa loob ng roba niya at hinaplos ang kanang tiyan. What else does my baby want? Tell me. Masuyong tanong nito. Yun lang ang cravings ko. Bago muling kumagat sa pizza, mas lalong humaplos ang palad nito sa tiyan niya na tila dinadama iyong mabuti. Soon, dadami ang cravings mo. Kapag nandito na sa loob ng tiyan mong baby ko. Napatigil siya sa narinig. Sinasabi pa nito ay kapag buntis siya, wala sa sariling napabilang siya ng araw. Mali, buwan pa lang binilang niya at halos mapatayo siya noong mapagtantong 2 buwan na siyang walang dalaw. Hala, napatakip siya sa bibig. Posible ba na buntis na siya? What? What's wrong? Naguguluhang tanong nito habang nakatingala sa kanya. Napatitig siya rito pagkatapos ay sinulyapan ng prutas at ang spinach pizza. Kaya ba gusto niya ng prutas at ayaw niya ng spinach? Pagbalik ng tingin niya kay Johan ay napatayo na rin ito
at hindi mabitaw-bitawan ng bewang niya. Are you pregnant now? Maingat nitong tanong na kinatitig niya lalo. Gosh, hindi makapaniwalang bulalas niya matapos makita ang 2 pulang linya sa hawak niyang pregnancy test kit. Napasandal siya sa sink at napatakip sa kanyang bibig. Yun kasing inasikaso niya pagdating sa opisina. Hindi siya mapakali at excited siya simula kagabi. Pero ngayong hawak ang ebidensya na buntis siya, kinakabahan naman siya. Gusto niyang maiyak. Alam niyang ang baby niya ang susi upang tuluyan ng hiwalayan ni Johan ng ate Edela niya. Kagabi nga ay ayaw pa nitong umalis agad pero pinagtabuyan niya. Lalo pat baka masabi niya agad ang hinala niya. Inalis niya ang pagkakatakip sa bibig at idinantay ang palad sa impis niyang tiyan. Napangiti siya dahil sa buhay na naroon. Mamaya ay papatingin siya sa doktor para naman maging healthy ang pregnancy niya. Hold on, baby. Sisiguraduhin kung paglabas mo buo ang pamilya mo. Bulong na pangako niya. Sisiguraduhin niya talagang mapapasa kanya si Johan. Pipiliin siya nito at pakakasalan bago pa man lumaki ang tiyan niya. Pero hahanap siya ng tamang oras. Sasabihin niya lang na buntis siya kapag handa na itong hiwalayan ng ate niya. Ewan ba niya pero ngayong nalaman niya na buntis siya, gusto niyang maging maingat sa bawat kilos at kinakain niya. Paglabas nga sa banyo ay ingat na ingat siyang maglakad lalo pat may kataasan ng heels niya. Bukas ay hindi na niya isusuot yon. Ma'am, nasa labas po si Miss Edela. Agad na imporma sa kanya ni Ella. Kumibit balikat siya pero bumulong dito. Pwede bang pa-order ng mango shake at pancake? Bahagya pa itong nagulat pero tumango rin. Nag-iwan siya ng pera sa mesa nito bago pumasok sa opisina. Dinatnan nga niya ang ate niya at nakatitig ito sa picture niyang nasa gilid ng mesa. May problema ba? Pagkuha niya sa atensyon nito, humarap ito at ngumiti. Wala, worried lang ako. Ang sabi kasi ni Mommy, hanapan kita ng kadate, yung husband material. Nangunot ang noo niya sa narinig. Mukhang hindi titigil ang mommy niya.